Kung gusto niyo ng sobrang nipis na phone, kagaya na lang ng iPhone Air, baka ma-consider niyo itong Hot 60 Pro Plus na sobrang nipis din. At napakanipis nito na nung ni-release, talagang dineclare ng Infinix na world record yung nipis nitong Hot 60 Pro Plus. At for comparison, yung iPhone Air ay 5.6mm yung nipis. Samantalang itong Hot 60 Pro Plus ay 5.95mm. So medyo malayo-layo na yung difference nila. Pero napakanipis pa rin talaga ng phone na to. At yung iPhone Air ay 165 grams. Itong Hot 60 Pro Plus ay 155 grams. So mas magaan naman to. Kung gusto niyo ng manipis na phone, pwede niyo ito i-consider. At after ng more than a month mula nung na-review natin itong phone na to, gusto ko ibigay ngayon yung mga bago ko na tuklasan, mga updates tungkol sa phone na to para dun sa mga nagpaplano pang bumili. At hindi ko naman tuloy-tuloy na isang buwan na nagamit to as my second phone. Pero mahigit isang buwan ang nasa akin. At nagamit ko siya ng siguro kung pagsasama-samahin natin ng mga araw na ginamit ko to, nasa almost 2 weeks. So unahin natin yung update dun sa presyo nitong Hot 60 Pro Plus. So nung nirelease itong Hot 60 Pro Plus, price ito nung launch ay 8,999 pesos lang. Kaya naman talagang napakadaming tao yung na-excite dito sa phone na to. Pero sa ngayon, makikita ninyo sa Lazada, 8,256 pa rin. Pero 10,292 pesos na yung SRP niya. So hindi ko alam kung ano nangyari, pero siguro ito na talaga yung magiging permanent na price nitong phone na to. So yung 8,999 na presyo niya nung launch, hindi ko sure kung para makahatak ng, alam niyo yun, ng attention sa karamihan sa mga consumer ngayon, which is effective naman. Talagang napansin talaga natin tong phone na to, maliban sa sobrang nipis at sa value na makukuha natin sa presyo na yun, talagang napakamura. Isipin niyo, for less than 10,000 pesos, napakadami na natin makukuha dito sa Hot 60 Pro Plus. Pero dun sa presyo ngayon na 10,000, sabihin na natin 10,300 pesos. Tingnan natin kung pasok pa rin yung value na makukuha natin dun sa dinagdag nilang presyo. So, quick specs muna tayo dito sa phone na to para dun sa mga nakalimot o hindi pa nakakapanood dun sa unboxing tsaka full review natin. At by the way, kung gusto niyo mapanood yung unboxing tsaka yung full review natin dito sa phone na to, more than a month na yung nakakalipas, nandiyan yung link sa description box sa baba. So, itong Hot 60 Pro Plus ay naka-curve AMOLED 1.5K resolution, 144Hz yung max refresh rate at 4,500 nits yung peak brightness. Android 15 na siya out of the box, Helio G200 yung chipset, LPDDR4X yung RAM, UFS 2.2 yung kanyang storage type, 5,160 mAh yung kanyang battery capacity at 45 watts naman yung charging speed. So, kita nyo, doon pa lang sa specs ng Hot 60 Pro Plus, talagang nakakabilib na 8,999 pesos siya nung nirelease. Ngayon, last September 22, ay nakatanggap ako ng software update. Papakita ko sa inyo. Okay, ito yung pinaka-latest na update na na-receive natin. So, ini-screenshot ko na lang. Nasa around 267 MB yung size. At speaking of software support, nung na-review ko itong Hot 60 Pro Plus for the first time nung launch, walang sinabi Infinix kung ilang taon nila susuportahan to pagdating sa updates. Pero after ilang araw mula nung launch, sinabi ng Infinix na makaka-receive to hanggang Android 18. So, 3 major Android upgrades yung ma-receive itong Hot 60 Pro Plus, which is good. Malayo-layo yung mararating ng phone na to kasi Android 18. Tapos pagdating sa security patches, 5 taon daw yung ibibigay nila ditong security patches. So, good deal na yun para sa ganitong presyo. At bihira tayong makakita ng mga entry-level phones na may ganyang promise. So, thumbs up sa Infinix. So, ibibigay ko ngayon sa inyo guys yung 5 bagay na talaga nagustuhan ko dito sa phone na to after ng paggamit ko sa kanya ng almost 2 weeks. Okay, unahin natin yung display. Nasabi ko na to nung nireview ko tong phone na to for the first time na yung display nitong phone na to nakakabilib talaga para sa presyo niya. Kasi isipin nyo hindi to IPS LCD. Okay? AMOLED po ito. Tapos 1.5K yung resolution, 144Hz yung max refresh rate. At ito yung talagang nakakabaw talaga. 4,500 nits yung peak brightness. At yung specs na yan ng display nitong phone na to ay usually nakikita natin dun sa mga flagship phones. Pero nakakabilib na for less than 10,000 pesos nung nirelease tong phone na to, nakuha natin sa ganitong entry-level phone. Ang galing, diba?
Ngayon, dun sa experience ko, kaya ko siya nilagay sa pinakauna ko nagustuhan. Kasi kapag ginagamit ko 'tong phone na 'to, minsan nakakalimutan ko na Infinix ang gamit ko. Sobrang ganda ng quality ng display, ang ganda ng color production, napaka-vibrant, pop na pop yung colors. Yung mga icons, yung, kulay nung video na pinapanood ko, talagang accurate. Wala akong reklamo pagdating sa color production ng phone na 'to. Wala akong nakitang issue pagdating sa mga gilid-gilid. Kahit dun sa gilid ng kanyang punch hole selfie camera, wala rin ako nakitang issue. Talagang na-enjoy ko yung display ng phone na 'to. Pero kagaya ng palagi kong sinasabi, ayoko ng curved display. So, wala naman tayong magagawa diyan kasi curved display nilagay nila dito. Pero after ilang araw ng paggamit dito, nakasanayan ko din naman. Pero ang nakakalungkot, wala tayong ano dito, pre-installed na screen protector out of the box. Although dun sa box, nung in-unbox natin 'to, meron namang tempered glass na pwede tayong i-install. So, free na yun. Pero yun nga, medyo may effort pa tayong gagawin para magkaroon ng added protection itong phone na 'to. So, yun yung una ko nagustuhan sa phone na 'to, yung display. Next na nagustuhan ko dito ay yung design. So, maliban sa sobrang nipis ng phone na 'to, ang sarap niyang gamitin kasi ang gaan talaga. Kasi hindi ka mangangawit. Talagang mas abot mo yung display kapag nagta-type ka kasi nga hindi siya makapal. So malaking tulong din na manipis yung phone na 'to. May tulong din talaga yung ganitong klase ng form factor. So yes, okay na okay siya gamitin kahit matagal sa buong araw. Ang panira lang talaga sa experience pagdating sa, feels ng phone na 'to, para sa'kin, ay yung case na kasama sa box. Kagaya ng sinabi ko dun sa unboxing tsaka full review natin, maganda yung case, pero pagtagal pala, ang sakit talaga sa daliri kasi tingnan niyo, naka-expose yung gilid. So, yung kanto na 'to ng case tumatama palagi sa gilid ng daliri mo at medyo sharp 'to, yung feels niya kaya masakit siya. Kaya I recommend na bumili kayo ng ibang third party case. Huwag itong kasama sa box yung gamitin ninyo ng matagal kasi masakit po talaga. Pero isama ko na rin yung ano, yung na, feel ko pagdating sa haptics niya or dun sa vibration. Inoff ko yung vibration ng keyboard kasi hindi pagdating sa ano, quality ng vibration mismo, okay siya para sa presyo. Alam ko yun din yung sinabi ko dun sa first video natin. Okay siya, acceptable, pero nung ginagamit ko na siya, lalo na kapag nagta-type ako, may napapansin akong delay dun sa vibration versus dun sa pag-tap ko sa isang, letter sa keyboard. So, ang ginawa ko, in-off ko na lang kasi nakaka-disturb na pagtagal. Pero yung vibration niya kapag halimbawa nagso-swipe akong ganyan o kaya nag-i-scroll ako, hindi ko in-off. Yung sa keyboard lang talaga. Okay, so pangatlong nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro Plus ay yung kanyang battery performance. So, ulitin lang natin 5,160 mAh yung capacity nito at 45 watts yung charging speed. At dun sa first video natin, yung nakuha natin ditong SOT sa PCMark ay 14 hours and 48 minutes. So, almost 15 hours. Pero, hindi ko na inulit yung PCMark dito. So, ang ginawa ko na lang, sinaksa ko yung Gomo SIM ko. Tapos, for uh, the whole 100% ng battery niya, hindi ako kumunik sa Wi-Fi. So, ang ginawa ko, sinaksa ko yung Gomo SIM, tapos ginamit ko ng ginamit, hanggang sa umabot siya dun sa mababang percentage na lang. So, pakita ko sa inyo lahat ng screenshot na kinunan ko para magka-idea kayo sa real-life battery performance niya. So, dito sa first screenshot, after 5 hours, 5 hours ng YouTube video playback, meron pa tayong 64%. Pero, yung screen on time natin ay 5 hours and 7 minutes na. Susunod na screenshot naman, medyo nag-games na ako niya, nag-download na rin ako ng games. Mabigat na game yun, Car X Street. Ilang gig din yan. Pero yung pinang-download ko, data pa rin. Umabot tayo ng 6 hours 13 minutes na screen on time pero meron pa tayo natitirang 52% sa kanyang battery. Sa susunod na screenshot naman, maliban sa YouTube, nag-ano rin ako, nag-messenger dito, ganyan, nag-browse. Tapos umabot na tayo ng 8 hours 34 minutes. At meron pa tayo natitirang 34%. Tapos pinabayaan ko na yung phone at kinabukasan pagising ko, 30% na lang yun natitira. So may naubos ng 4% dun sa idle time niya. Pero mula yan 5 p.m. hanggang kinabukasan ng 7 a.m. So, ang total na screen on time na nakuha natin ay 8 hours, 34 minutes, meron pa tayong 30% remaining. Kung isasagad natin guys yung paggamit dito sa
Hot 60 Pro Plus, naka-data lang tayo, hindi tayo naka-Wi-Fi, baka umabot to ng at least 10 to 12 hours of screen on time. So sa buong araw, kung gagamitin natin to sa labas, hindi tayo naka-Wi-Fi, naka-data lang, nasa work tayo, tapos mag-aano lang tayo, Messenger, occasionally mag-YouTube tayo, ganyan. Mas matagal pa yung aabutin kasi talagang sinagad ko yung paggamit eh. Tuloy-tuloy, biro nyo, 5 hours na tuloy-tuloy na YouTube. Ewan ko ba naman kung may gagawa nun sa inyo. Kasi ang ginawa ko, nag-play lang ako nun ng YouTube video na mahaba, tapos iniwan ko na sa isang tabi. Tapos naka-fix lang yung kanyang brightness na siguro 50% ganyan na brightness. Pero umabot pa rin tayo ng ganun kagandang screen on time sa real life usage. So maasahan po yung battery performance itong Hot 60 Pro Plus. Ngayon, isa pang update dun sa kanyang charging time. Chinarge ko siya from 27 to 100%, umabot ako ng 50 minutes. Pero halo yon na smart charging tsaka ultra charging. So kung gusto niyo ng mabilis, no, pwede niyo itap yung lock screen habang i-charge tong Hot 60 Pro Plus, tapos i-select niyo lang sa drop down ultra para masagad niyo sa 45 watts yung charging speed. Pero syempre, medyo magge-generate ng heat yung Hot 60 Pro Plus. Pang-apat na nagustuhan ko dito sa Hot 60 Pro Plus ay yung kanyang speakers. So, again, dalawa yung speaker natin. Ito yung secondary at nasa ilalim naman yung main speaker niya. Magkaiba yung level ng tunog nung secondary tsaka ng main. Yung main kasi siguro nasa 30% volume or max volume. Samantalang yung main speaker niya 70% naman na maibibigay sa atin. Hindi sila pantay, pero kapag nagpa-play na tayo ng video, ng music, hindi nyo naman na mapapansin yon. Ngayon, pagdating sa quality, yung max volume ng Hot 60 Pro Plus, hindi nakakabitin. Malakas po talaga. At kahit nakatodo, dahil doon sa JBL na collaboration nila dito sa speakers ng Hot 60 Pro Plus, hindi po sabog. Napakaganda ng quality at mas mag-enjoy kayo sa paggamit dito sa phone na to. And again, para sa isang entry-level phone, nakakabilib na may magandang stereo speakers tayo dito. At panghuling nagustuhan ko dito sa Hot 60 Pro Plus ay yung kanyang data speed. Siyempre, depende yan sa kung anong SIM yung inilagay natin dito at kung nasaan na area tayo. Depende po yan. Pero itong Hot 60 Pro Plus ay naka 4G lang, hindi siya 5G. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero gusto ko i-share sa inyo yung data speed na nakuha ko dito sa Hot 60 Pro Plus dito sa Quezon City. At mind you, yung data na ipapakita ko sa inyo ay nakuha ko sa speed test na app. Tapos, nandito ako sa loob ng bahay. So, what more kung nasa labas pa ako? And again, 4G lang to. Ayan, ito yung nakuha natin. 42.4 Mbps na download speed. 16.3 Mbps naman yung kanyang upload speed, which is not bad. Maganda na po yan. Diba? So, maaasahan din natin pagdating sa data speed itong Hot 60 Pro Plus. So, pag-usapan natin yung sinasabi ko kanina na 5G. Hindi to 5G. Nung nirelease siya, 8,999 pesos, hindi na ako magrereklamo na 4G lang itong phone na to. Pero ngayon, nalumampas sila ng 10,000 pesos, medyo mag-iisip na tayo kung bakit hindi pa 5G yung ginawa nila or kung bakit pinaabot nila sa ganung presyo. Pero siguro, compromise yan versus dun sa ilang mga magagandang aspect ng phone na to. Kasama na yung display, yung battery, yung form factor niya. Siguro yun isa sa mga compromise na ginawa nila. Pero again, dun sa 4G test na ginawa natin, sa data speed na ginawa natin, okay naman eh. Yung 42 Mbps na yun, sapat na para makapag-stream tayo ng movies sa YouTube. Sapat na sapat para sa akin yung ganong speed para sa everyday use natin. Ngayon, ang hindi lang natin siguro mapapatawa dahil mahigit 10,000 pesos na to, wala siyang eSIM support. So kung naka-eSIM ka ngayon, mag-isip-isip ka muna kasi wala pong eSIM support itong Hot 60 Pro Plus. At kung magsiswitch ka dito, kung naka-eSIM ka dati or meron ka ng eSIM na SIM card, kailangan mo pang i-convert ulit yan sa physical SIM. So yun yung isa sa mga kailangan ninyong tandaan. Okay, so para sa inyo, masasabi niyo pa rin ba na sulit itong Hot 60 Pro Plus kahit medyo tumaas na yung presyo? Comment lang kayo dyan sa baba. Ayun, kung ako tatanungin ninyo, may ilan tayong mga cons na nakita sa ilang aspect ng phone natin. Hindi pa natin pinag-usapan yung camera. Okay yung camera nito. Ayan, sinasabi ko na. Pero hindi ko na sinabi dun sa 5 bagay na nagustuhan ko. Okay? Kasi saktong-sakto lang talaga yung quality ng camera niya. Kung ako lang yung tatanungin kung gusto nyo lang naman marinig yung
recommendation ko. Sulit siya kahit 10,300 pesos na siya. Okay, kasi napakadami po nating makukuhang value na sobra doon sa presyo niya ngayon. So, sulit siya para sa 10,300 na price. Again, yung mga cons na nakita natin sa ilang mga aspect ng phone na to, masasabi ko na hindi pa rin siya deal breakers. Siguro mapag-iisip ka dun sa part ng 5G SIM o kaya dun sa walang eSIM support. Pero the rest, sulit na sulit po itong phone na to. Napakaganda ng value na may bibigay sa atin. So, yun yung sa akin Pero syempre, magkakaiba tayo ng preference pagdating sa ganyang presyo. So, pakilagay dyan sa comment section kung anong masasabi ninyo tungkol dito sa Hot60 Pro Plus. So, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to hit the like button below at mag-subscribe ka na rin kasi malapit na tayo mag 800,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.